Hello mga kabibig! Welcome back sa isang bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak ito with evidence. So ito ang ating pag-uusapan ngayon. Trending na trending itong sinong senador na ito na abusado at laseng, laseng ang senador na ito na pumasok sa busway, sinita ng MMDA, natakot, umalis. Kilala ito ng taga-MMDA. Hindi lang na-mention ang pangalan niya. At ang plate number ng sasakyan ni Senador ay number 7. Nako, sino kaya? Sino kaya ang senador na may plate number 7 na abusado at sabi nila lasing na lasing, baka galing sa party ang senador na ito, pumasok sa busway, humarurot sana, buti na lang sinita ng taga-MMDA. Natakot, umalis. Kayo pala ang una at numero 1 lumabag sa batas. Kala namin, ang galing-galing nyo, ang perfect nyo, na kayo ang will follow the rules and regulation in this country. Pero kayo pala ang unang mga aabuso. Kayo ang unang lalabag sa batas ng Pilipinas. Natural, magreklamo kayo na traffic, may mga abusadong driver. Kayo nga, abusado din. Nako, heto kabibigang, ito yung trending video na pinag-uusapan ngayon na kung saan inialam na or aalamin na natin kung sino itong senador na ito. Ito, malamang lasing yung senador. Dumaan sa EDSA busway ang isang puting SUV na may plakang 7 sa bahagi ng Guadalupe Station, tumakas matapos sitahin ng mga operatiba ng SAICT ngayong linggo ng gabi. Ito na. Sir, sakit lang po, sakit lang. Sakit lang, sir. Nakabante mo eh. Sakit lang. Sino kaya ito? Plaka, number 7. Paki-atras po, paki-atras. Sir, paki-atras po. Grabe. Wait. Wait. Ako, arurok ka na ito. Doon ka lang. Kala ko sila ang pasada. Kasi may posisyon sa gobyerno. So, Sir, sakit lang. saglit lang, sir. Sino kaya ito? Pagkakot mo. Sir. So, saan mo, sir? Fair naman. Sir, saglit lang. Ano? Tatakot ko, sir. Sir, i-verify lang naman kayo eh. Sir. Ano? Sir, license po, license. Driver's license po. Baka sumapit ka. Sumapit ka. Wala. Ako ba, weird? Nakakita ka lang. Nakakita ko, sir. Uy, naku po. Talaga naman. Kasi nagmamadali. So, kailangan sa back lane. Uy, naku. Talaga naman. Sino kaya ito? Natitikitan yung matras na. Ay? Mamadali ka, sir. Kaya gising ka back lane. Kaya mo lang. Nayaan na lang. Kaya mo lang siya. Kaya mo siya. Hinayaan na lang. Kasi, bakit hinayaan nyo lang? Dapat hinold nyo. Pero kung ordinaryong mamamayan, driver, naku, i-hold nyo talaga pag mumultahin nyo pa ng malaki. Pero kasi politiko, posible senador kasi number 7, di ba? Nako, grabe naman to. Hayaan na lang, di ba? Huwag naman ganon. Disclaimer, this unverified pero
Sa kanya ba talaga yan? O, ano to? Ano to nakita ko bibigyan? May mga komento din ang mga netizen. Knowing mga netizen talaga. Mahilig sa komento kung sino. Pero unverified pa ito. Ito ito na. Sino kaya number? Power trip. Sherwin Gatchalian's billionaire father allegedly using Cadillac SUV with 7 protocol plate to go to casino golf course. Oh, number 7 pala yung plate number ni Sherwin Gatchalian. Pero hindi pa ito this is unverified. Pero sa kanya nga pa talaga ito. Na natin. Oo nga no. Oh. Pero hindi pa sure ha. Hindi pa yan Hindi pa yan kumpirmado. 'Di ba? Nako po. Grabe naman yan. Kung siya ito, LTO investigate the owner of the vehicle with plate number 7. Now I understand kung bakit ipinagbawal ni Rodrigo Duterte noong yung paggamit ng di-numerong plaka sa executive department. Kasi dito, di mo ma-identify kung sino ang nakasakay. Ay, totoo nga. Nako, grabe naman. Kasi tumbong-tumbong itong mga NM. Grabe naman, no? Sir, bakit naman na pinaalis? 'Di ba? Bakit hindi sinundan ng mga ng MMDA para mahuli kung sino talaga ang sakay sa number 7? Nako, overpowering their power and their we deserve to know who is the senator who owns this SUV. If regular violators are apprehended and publicized, then we need to know the name of the owner. Tama. Kung lasing yan, dapat na siyang tanggalan sa pwesto at ipakulong ang mga kasama niya sa sasakyan. Mabigat na parusa dapat kung isang opisyal ng gobyerno ang lumalabag sa batas. Tama. 'Di ba? Nako, ano ba naman yan? Nako. Hahayaan na lang ba ito ng MMDA? Palulusutin na lang ba talaga? Nako, wag naman pong ganon. Kasi nakakahiya. Ito pa kabibig ha. Ito may isang banat din si Rowena Guanzon. Oo, tungkol sa meron daw isang opisyal na ang lugar niya sa Bicol matinding na bagyuhan, binahaan. Pero nakabili ng jet at chopper. Naku po, grabe naman yan. Bumili ng jet at chopper, pero ang lugar ay binahaan. Dapat sana pinagliliban muna sana. Baka mga after 2 months or 3 months. Kasi makikita talaga ng mga tao. Parang walang konsensya, very insensitive. Ito na. Totoo ba yung narinig ko na may politikong bumili ng jet at helicopter pagkatapos ng dilubyo na yan? Nako po. Sa Bicol? Nako. Totoo ba yun? Parang dismaya yan. Correct. Kasi alam nyo, pag tayong mga public officials, lalo na yung mga elected officials, lalo na yung elected officials kasi sila yung sa Kongreso, sila yung, di ba, sila ang pumapasa ng budget ng gobyerno. Correct. Kumbaga, meron silang access sa kaban ng bayan. Lalo na po sila, ay dapat po huwag naman pong masyadong maluho. Okay, given na po, nasanay na sila sa luhong ganyan, noon pang hindi pa sila mga elected officials, dahil mayaman naman talaga sila, bakit naman po kayo nag-public elected office kung mayaman na kayo? Kung walang parang tawag doon, ostentatious display of wealth. Ooh. Yan po ang objectionable dyan. Kasi sa panahon na mga tao ay binaha, gutom. Walang-wala, tama. Yung mga bahay ay sirang-sira. Hindi na nga makamasahe yung mga bulag. Makapaghanap buhay dahil ang kanilang clinic ay nasira din dyan sa Naga. Sa panahon po ng mga may hirap at lalo pong naghihirap dahil sa kalamidad, ay mag-ingat-ingat naman po tayo sa ating display of wealth and luxury. Correct. Kaya, kung ayaw nyo naman po masita kayo, di wag po kayong mag-run for office. Wag po kayong mag-elective office. Correct. Kasi ayaw nyo sisita kayo.
Sabihin nyo, dati naman akong may mga ganitong kayamanan dati po yun, private kayo. Ngayon, elected official kayo. Lalo na pag nasa kongreso kayo. Naku, kongreso. Merong pahiwa. Naku, may paklu si Ate Beng. Lalo na kung nasa kongreso kayo. Sino kaya ito, no? Nagkabagyo na ng matindi sa Bicol, nakabili pa ng jet at chopper. Marami namang mga kongresista sa Bicol, di ba? Kasi ang blind item ni Ate Beng, lalo na kayo kung nasa kongreso. So of course, congressman itong pinariling ka ni Ate Beng. Di ba mga kamibig? So alam nyo, kahit kakamping ito si Ruben Aguanson, no? Talagang sinisita niya ang dapat sitahin. Yun, doon ako believe sa kanya. Sometimes ay sinisita niya si VP Sara. Di ba? Wala namang mali sa mga sinisita niya kasi kitang-kita naman sa mga tao na may mali talaga. Pero yung iba, sinisita ni Ate Beng, parang bulag-bulagan lang sila. So sana, no, kung sino man itong sinita ni Rowena Guanzon na taga Bicol, kung pera nyo yan, dapat, be sensitive. Kasi yung mga constituents nyo, hindi pa nakapagsimulang buhay muli. Sira pa ngayong bahay, wala pang makain, hindi pa sure kung okay ba ang kailang Pasko, kayo parang display of wealth. Diba? Parang hindi kayo nabagyuhan, hindi kayo nabahaan. Well, mahirap sila, kayo mayaman na. Di sana wag lang kayong tumakbong politiko kung mayaman na kayo. Ano ba bang gusto yung gawin? Uupo sa kongreso, tapos wala kayong wala kayong ipaparte sa mga tao. Sayang lang ang boto ng mga tao. Kung wala kayong magandang gawin bilang kongresista, senador, mayor, gobernador, presidente, vice-presidente, huwag na lang kayong tumakbo. Ibigyan nyo lang yan sa mga interesadong uupo at may gustong gawin na pagbabago sa Pilipinas. Diba? Sayang naman po. Sayang po. Kaya nga, may mga abusadong mga politiko tingnan nyo kanina. Humarurot sana sa busway. Flight number 7. Kung hindi sinita ng MMDA or SAICT, there's a possibility na diretso yon. Kasi ang rason, nagmamadali daw. Kung lahat namang tao ay nagmamadaling umuwi, bakit gaano ka-importante? Diba? Gaano ka-importante na bigyan din na nagmamadali ka din? Diba? Sinita ng SAICT. Grabe, mga kabibig. So, sino kaya yung congressman na iyon? Sino kaya yun, no? Comment down below. Huwag nating, wala pa naman tayong update tungkol dito. At sana, MMDA, maglabas din kayo ng update dyan kasi pag ordinaryong tao, nakaplastada ang pagmumukha, pero pag public official, silent lang. Huwag naman mong ganon. Baka unfair, di ba? So, don't forget to like, subscribe, and share this video. At i-share nyo, i-share nyo para malaman at pabigyan tayo ng clue kung sino itong senador na abusado at sino itong congressman yata, itong pinariringgan ni Rowena Guanzon na bumili ng chopper at jet. Kahit katatapos ang binagyo at hindi pa nakabangon ang Bicol region. Naku, mga politiko talaga. Walang ibang maisip kundi, everything is easy for them. Everything is under control. Pero pag Pilipino gutom, Pilipino walang makain, no comment sila. So yun talaga ang politiko. Sana pumili tayo ng politiko na may puso para sa serbisyong totoo sa samay ng Pilipino at sa masang Pilipino na talagang naghihikaos at nangangailangan ng tulong pinansyal. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Shoutout sa ating mga OFW dyan all over the world. Salamat na nandyan pa rin kayo. At hindi nyo ako iiwan at iniwan. Grabe, malapit na tayo sa 100,000 subscribers. Woo! Salamat po talaga na. Lalo sa ating mga solid niya, kung magla-live ako, ang daming papasok talaga at nagbibigay sila ng blessing. Salamat po talaga na talagang through thick and thin sa una kong channel at ngayon ang bagong channel ko at malapit na tayo mga 100,000, nandyan pa rin kayo. May mga umalis, may mga nang-iwan at umiwan kasi hindi na sila nagustuhan yung mga topics ko dito, hindi na nagustuhan yung point of views ko, pero meron pa rin nadagdag. At meron pa rin loyal sa channel ko. At kasama ka na dyan, kabibig.
Bye everyone. See you next time. God bless po.